Magandang araw sa ating mga brad. Meron naman akong ipapakita sa inyong video. Ito ay hinukay na ng mga treasure hunter. Pero sabi ng may-ari ng lupa na ito ay nagtaka sila dahil ito ay isang nara na napakatanda na at puno na lang ang natira nito, bro, dahil matagal na itong pinutol. Ayan, nara yan, napakatanda na, patay na nara. Ugat na lang ang natira sa nara, bro, at yan ay hinukay ng mga treasure hunter dahil akala nila may deposito sa ilalim ng nara. Pero ang sabi ng may-ari ng lupa, sabi siya sa akin na dyan banda daw sa nara dyan may pako daw na malaki na ibinabaon sa gilid ng nara, at doon banda may kawayan ang tinatarget ng pako. At yan mga bro, tinigil sa mga treasure hunter kasi hindi nila lubos maintindihan kung bakit wala namang sign nilang nakuha. Yun lang ang nakita nila, ang pako na naka straight line patungo doon. Hindi siya nagturo sa ilalim, sa gilid man lang. At estimated mga kabrad, ang layo sa tinatarget kong deposito ay nasa 100 meters. At yan mga bro, dito ang sikat ng araw, 6 o'clock in the morning. Ayan, nasa right side ito, at papunta tayo sa left side. Okay, mahabang lakaran ito mga brother. Ayan, dito tayo sa sapa. Tumaan. Yan. Yan ang mga bro, itong sapa ito, sabi ng mga matatanda ay ito ay pinagkukunan nila ng maiinom nung hindi pa dumating ang mga hapon. Kaya nung dumating ang mga hapon ay ito ang pinagkukunan nila ng maiinom dahil sobrang napakalinis ito noon, itong sapang ito. Kahit 8 buwan pa ang init, hindi ito mawawala ang tubig. Ayan mga brother, dito lang tayo. Yan, 100 meters sa puno ng malaking nara na matagal nang patay ang punong yun. At swerte tayo dahil meron pang natira. At sabi ng may-ari, yun daw, sinabi niyang may pako. Yun, nag-interest ako mga brother na hanapin kung saan ang saktong lokasyon. Sayang naman, gusto kasi nilang hukayin ang area at ang decoding ko lang ang kanilang hinihintay. Ayan, nakita natin mga brad na mayroong puno ng malaking kawayan. Yan, estimated guys, 100 meters galing doon sa puno ng nara. Yan, yan naman bro, ang mga matatanda dito, yung tinuturo nung una kong binisita ito
ay may nakita akong napakalaking bato. At yun ang nagbigay sa akin ng atensyon kung bakit gusto kong puntahan. Dahil base sa pako na sinabi nila, yun ang nagbibigay sa akin ng informasyon. Ayan, dito maliit na falls. Ayan, doon yung bato. At yan, may markings. Hindi na kong masasabi kung parang meter lang. Ayan, yan mga bro, sinuri ko ang bato. Wala naman akong makitang ibang sign bukod lang sa paa na sign na nakaukit sa bato na nagbibigay atensyon sa akin. Yan, malapit na tayo. Yan, napakalaking bato, parang tulad ng isang Hilux na sasakyan. Napakalaki. Ayan. Ayun, linisan natin mga bro. Ayan, tingnan natin ang tubig. Tingnan natin yung anong nasa ilalim. Ayan. Dito mga bro, meron ding isang sign. Ganyan mga bro, kasya ang kaliwang paa ko. At pagdating dito, ayan, yung tawag ng Bisaya ay tikod lang. Dito lang. Yan, dito kasya ang paa ko. At dito, ayan, ayan mga brother, ang ibig sabihin ito mga bro ay dito lang sa portion ng bato ito. Kung hindi sa loob ng bato ay sa gilid lang. Pero may sign dito bro na nakalalim. Yan, isang butas. Ang pwedeng mangyari dito mga brother, kung makakita kayo ng katulad nito, malaking bato, dahil ang pinaka right side kong paa ay kasya dito, ay hihinto ka dito. At itong gilid ng batong ito ay hukayin ninyo kung may ganito sa inyong area. Yan, napakalaking bato. Kung wala sa gilid ng area ito ay gamitan mo lang ng martilyo at tukukin lang ang magkabilang gilid ng batong ito, dahil baka nasa loob ng bato. Wala naman tayong nakitang rock incrustation. At kung meron kayong nakitang ibang mga sign, ayun ang sundan natin mga brad. Wala naman tayong akong nakitang ibang mga sign. Ayan, at yan lang mga brother, sa paghanap natin ng treasure hunting sa mga kaymanan, ay gusto natin isipin na ito ay hindi talaga basta-basta.
gagamitan ito ng mahabang knowledge sa paghukay at kusa ng ikaw na mismo ang yun ang sarili ang magtuturo ng ito. Ganyan ang mangyayari sa mga taong batikang treasure hunter, matagal na sa treasure hunting. At yan ang mga bro, hindi naman magkaparehas ang mga decoding natin. Sana ito ay magbibigay lang ng kaunting kaalaman. Marami namang mga treasure hunter na magagaling at ako ay nasa parte lang sa mababang posisyon. Marami talaga sa Pilipinas ang mga treasure hunter na magagaling. Bawat treasure hunter ay kumuha kayo ng experience nila at i-apply nyo sa inyong paghukay. Ang mga turo nila ay dalhin nyo at yan ay nakapagbibigay ng kaunlaran sa inyong buhay, mga brad. Huwag yung basta na lang ang mga sinasabi ng mga treasure hunter dahil sila ay meron ng karanasan sa mga baguhan. May kunting aral kayong nalalaman. Maraming salamat. Golden Philippines Treasure and Code. Salamat mga bro. Sana'y pagdasal tayo lagi dahil ang may kapal ay nakakita talaga sa atin kung ano ang ating mga puso. Kung nagmay-ari man tayo ng tinatawag nilang golden heart, ay maraming blessing ang dumating sa ating buhay. Maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa ating channel at hit the notification bell at mag-like. Maraming salamat po. Magandang araw.